Magandang araw po, ano? Magbabasa tayo ng Biblia at pagkatapos pakinggan natin si Abe. Opinion Abe. Meron akong hawak na Biblia. Manifest New Testament ang Biblia. Dito po sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1, sabi ni Pablo, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, palamura, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, stress, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi maibigin sa mabuti. 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Maibigin sa kalayawan. Gusto po nila layaw ng katawan kaysa maibigin sa Diyos. Yan pong nangyayari ngayon sa Bulacan, yung mga District 1, mga engineer. Yung 5, BGC boys. Mahilig po sila sa saan? Sa sugalan. Bilyon ang perang nakikita. Meron pong record ng Senado dyan. Sa kasino. Maibigin sa kalayawan. Hindi po ba layaw yan? Pagsusugal? Yan, tanong, saan galing ang pera nila? Di natural, galing sa flood control corruption. Ano pa nakalagay dito? Ang mga tao, ano sabi niya? Maibigin sa sarili. O, kita niyo po. Maibigin sa salapi. Mas mahal po nila yung pera kaysa mahal nila ang Diyos. Pero mga ito, at pakikinggan ninyo si Mike Abe. Binabanatan niya si Senador Mangolekta. Marcoleta. Pasok. Abe. Bakit kaya? Yan ang tanong lang natin, ano? Kaibigan ko pa naman ito eh. Bakit kaya masyadong tineteknikal at legal ang galaw nitong si Senador Marcoleta? Alam nyo, ang sigaw nga ng taong bayan, mabawi yung pera, isurrender yung pera. Kaya pinagtulong-tulungan siya ng mga senador. Yung magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo at iba pang senador kumabor sa ginagawa ng DOJ. Secretary Boying Remulla, na hanggat maaari makumpis kayong pera, isurrender ang pera habang ongoing ang mga investigasyon. Pero kinukontra po ni Senador Marcoleta. Bawal daw yun o illegal daw yun. Saka daw mag-surrender after ng investigasyon at saka ng mga kaso. Inamin na nga ni Remulla na kahit na wala sa batas, pero ito yung gusto ng taong bayan na makumpiska at maibalik yung pera. Bakit tinututulan ni Marcoleta? Ako, Senador, pasintabi na. Galit na po ang taong bayan. Pag hinintay natin ang proseso ng batas dito sa mga magnanakaw ng pera ng taong bayan, masyadong matagal. Ngayon, kung voluntary naman silang mag-surrender or makumpiska ng gobyerno, di ba mas maganda yun? Yun ang sigaw ng taong bayan doon sa Luneta.
Yun ang sigaw ng taong bayan dyan sa Power Monument at saka sa Isa Shrine. Maibalik at mabawi ang pera ng taong bayan. Eh bakit mo hinaharang, Senador Marcoleta? Oo't abogado ka, sir. Pero yung galit ng taong bayan, tama si Senador Erwin Tulfo at si Senador Rapi Tulfo na kailangan mabawi na ito. Ha? Huwag na muna natin pairalin yung batas o tinetechnical nyo ang proseso. Kung gustong mag-surrender at kaya nang bawiin ng gobyerno, gawin na. Kasi po nakakalula. Daan-daang milyon at bilyon ang pinag-uusapan dito. Umami na si Alcantara, umami na si Hernandez, umami na yung mga kontraktor na talagang sila nagpaparte ng pera. Just imagine 25% Senador Marcoleta. Tapos ngayon haharangin mo pa yung ginagawa ng DOJ, ayaw mo yung ginagawa ng DOJ dahil labag sa batas. Mabuti na lang matapang at naninindigan si Boying Remulla na kahit labag sa batas o wala sa batas ang pagkumpiska ng mga pera sa ngayong mga panahon ito, kanyang pinaninindigan. Dahil ang sigaw ng bayan, bawiin, isurrender ang perang ninakaw. Ay di ba ang linaw no? Naku, Senador Marcoleta, pasintabi na palagay ko maraming magagalit sa iyo na galit ng mga mamamayang Pilipino sa graft in corruption. Pag lagi natin sinusunod ang batas, walang mangyayari sa bayan natin. Kailangan ang sunod talaga itaong bayan. Although meron tayong batas. Pero sa ganitong usapin, kung pera na ang pinag-uusapang ninakaw, huwag na muna yung batas dahil tinitiknikal yun. Kailangan mabawi sa madaling panahon. Lalo pa yung pag-amin ni Alcantara na nakakalulang milyon-milyon, daan-daang milyon na isinasabit niya mga senador at congressman Saldico at iba pa. Pagkatapos haharangin mo yung proseso ng DOJ. Abay, sandali lang, Senador Marcoleta, saan ka ba? Sino ba gusto mong ipagtanggol? Ayaw mo yung ginagawa ng gobyerno na makumpiska yung pera? Mabawi yung pera? Masyado mo tinetechnical, pasintabi na. Inuulit ko ang sigaw ng mamamayang Pilipino. Bawiin ang pera. Bakit ayaw mo? Bakit gusto mo legal na legal? Ano bang meron? Pag dinaan mo sa legal at technical itong usaping ito, mamumuti ang buhok ng lahat ng Pilipino para mabawi ito. Ngayon nagbo-volunteer na. Nagsusurrender ng sasakyan, magsusurrender ng pera, magtuturo na sila na sinasabi na kung sino mga sangkot. Ay di ba yan ang kailangan natin? Mabilis na proseso. Mabilis na katarungan para sa mga mamamayang Pilipino. Bakit mo hinaharap, Congressman o Senador Marcoleta? Nagbanta ka pang kinu-question mo yung proseso ng Blue Ribbon Committee. Abay, sino ba ang pinagtatanggol mo? Magnanakaw! Di ba senador ka ng bayan? Dapat mamamayan na may-ari ng pera? Eh bakit parang pati yung proseso sa Witness Protection Program, iba rin ang iyong paniniwala. Although abogado ka, senador, pasintabi na huwag mo masyadong technicalin ang issue ito, hayaan mo na ang taong bayan ay masunod na mabawi ang pera para naman mo merong ginhawa kahit paano. Ilang dekada na, ilang taon na tayong pinagnanakawan. Lahat yan ay labag sa batas. Lahat yan ay wala sa batas. Ngayong hinahabol ang pera, gusto mo pairali ng batas. Aba, sandali. Hindi tayo magkakasundo dito sa isyong ito. Senador, pasintabi na. Hindi ako naniniwala at hindi kita sasamahan sa ginagawa mo yan. Although wala akong obligasyon samahan ka. Ang sasamahan ko, yung ginagawa ng gobyerno na hinahabol na yung pera. Binabawi na yung pera. Sa anumang pamamaraan, yan ang kailangan. Yan ang gusto ng mamamayang Pilipinas. Abay, nakakaduda na, Senador. Marcoleta, sa mga galaw mo, pasintabi na. Kilala mo ako, kilala kita, pero nakakaduda na itong galaw mo. Bakit? Yan ang tanong natin. Ako'y naniniwala, maraming Pilipinong magdududa sa galaw mo. Maraming Pilipinong hindi sasang-ayon sa galaw mo. Dahil yung sigaw ng taong bayan, kung saan sumama ako doon sa rally, kahit umuulan dyan sa Power Monument at saka ako dyan sa Isa Shrine, ang sigaw nila, bawiin, ibalik at kasuhan. Ay yun na nga yung ginagawa na DOJ, kinukontra mo pa. Nakipagdebate ka pa sa DOJ, mabuti na lang yung DOJ Secretary, mayroong balls na sabi niya, sige gawin mo kung anong gusto mo.
Kung gusto mong i-disbar ako, karapatan mo yan. Pero gagawin ko yung karapatan ng taong bayan mabawi yung pera. Yan ang galaw ngayon ng gobyerno. Salamat sa mga matitino na mga senador. Salamat sa nakakaintinding mga senador. Kumisan ho kasi pasintabi na may mga abogado siya rin nang gugulo eh. Alam nyo dito sa ganitong crisis, may crisis ang ating bansa. Huwag na natin masyadong technicalin. Huwag nyo masyadong ang batas ang umiral. Nung tayo ninanakawan, walang batas eh. Nirespeto sila eh. Wala silang pakalaw sa ating batas eh. Tapos kayo gusto nyo batas lang ang hahabol. Gusto ba nyo taong bayan ang umagaw sa kanila? Gusto ba nyo taong bayan galit ang gumawa ng hakbang? Huwag nating payagan sila yun. Tama yung ginagawa ng gobyerno, ng DOJ. Isa-isang alamin yung pera kung nasaan. Kumpiskahin, isurrender sa tulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas at saka ng Anti-Money Laundering Council. Nako, Senador Marcoleta, grabe ka naman, sir. Ano bang pinaglalaban mo? Magnanakaw! Nasaan ka ba? Ha? Palagay ko kahit na yung mga kapartido mo at kaalyado mo, anumang lahi mo, palagay ko hindi sasang-ayon sa ginagawa mo ito. Walang partido yan! Kasi ang mamamayan ang komplena, mamamayan ang may-ari, mamamayan ang nagagalit na. Bakit pinipigilan mo at kino-question mo ba ang galaw ng pamahalaan? Sa demonyo yan! Walang personalan, iso lang po ito. Nasa crisis ang bansa dahil sa matinding korupsyon. Bilyon, trilyon ito. Huwag mo nang sigitan na kung anumang interes. Ang batas ay nandyan, pero ang batas ng tao at kagustuhan ng tao ang dapat masunod, Mr. Senator. Maliwanag po, ano? Nung magnakaw sila, nilabag ang batas. Ngayon ko babawihin ng gobyerno yung nilakaw nila, aba, merong isang demonyo. Itong demonyong ito, si Mangolekta, Rodante Marcoleta, isang INC, miyembro ng Iglesia ni Cristo, na tinatag ni Yumaong Felix Manalo, Yumaong Felix Isagon, or Manalo Isagon. Bahala kayo, pagbalik-balik ta rin yung Isagon at Manalo. Si Felix pa rin yan. Sino pinapanigan ng INC? Hindi ba mga Dutertes magnanakaw? Kanino kandidato si Marcoleta? Hindi ba sa mga Dutertes? Hindi ba nagrally ang Iglesia ni Cristo? Nang ini-impeach nila si Sara Lustay? Oh. Kaya yung INC, yan ay ilagad ni Satanas. Hindi sa Diyos yan. Kasi kung sa Diyos yan, uunahin nila yung batas ng Diyos, hindi yung batas na sinasabi ni Mangolekta, Marcoleta. Naalala niyo ba nung araw ang sabi ni PBBM? Natutuwa ako ting napapanood ko si Congressman Rodante Marcoleta. Napapasaya mo pala si Pangulong Marcos. Senador Mangolekta, Marcoleta. Sayang-saya pala si Pangulong Marcos sa'yo. Ting napapanood ka. Tama nga naman si Abi. Abi, opinion mo. Mas makapangyarihan ang boses ng taong bayan. Naalala niyo ba mga People's Power? Nanaig ba yung batas? Nanaig yung People's Power. Tao ang naglagay dyan. Tao rin ang mag-aalis dyan. Ngayon, anong gusto ng taong bayan? Nagrally sila. Noong 21. Diba? Sinisigaw ng taong bayan. Ay, narinig nyo naman si Mike Abe. Nandun pala siya. Ako, nanonood lang ako sa TV. Ibalik. Alin ang ibabalik? Yung mga ninakaw. Ngayon, may nagbabalik na. Kasi nga, tagapangalaga ni Mangolekta, Marcoleta, yung pamilya Diskaya.
Yun ang pinakamalupit na magnanakaw sa kanilang panahon. Sa panahon ni Duterte, nagsimula ang kanilang pagnanakaw. Sipin niyo po, salamat sa Diyos. Ibinulgar ng Diyos sa mga katiwalian ng DPWH. Mga barka-barkada sila eh. DPWH, mga kontraktor. Yan. Sila na lang ang nagluluto ng kontrata at ng mga proyekto. Kahapon, pinakita ni Bryce Hernandez kung paano sila kikita ng pera. Sa Senado kahapon, nanonood po ako sa TV. Ngayon, takot na sila sa buhay nila. Nung araw si Bryce Hernandez doon sa Kongreso na natatakot niya sa kanyang buhay at saka sa buhay ng kanyang pamilya, baka patayin sila. Kaya humingi na po siya ng saklolo noon sa Kongreso. Kahapon naman, ito namang amon niya, si Alcantara, mangiyak-iyak. Ayan, nangungumpisal na. Humingi ng tulong. Nag-confess na, sabi niya, yung mga babanggitin niya, sana mapatawad niyo ako. Yeah, pinangalanan na niya, pero ang totoo, takot na rin sa kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. So itong dalawang ito, sanggang dikit ito eh. Si Alcantara at saka si Bryce. Pareho na silang natatakot sa kanilang buhay, natatakot baka may mangyari, hindi lang sa kanila, kundi pati ang kanilang mga mahal sa buhay. Kung magiging totoo naman kayo, mga engineer, andyan ang Diyos na manggagabayan kayo eh. Kung magiging totoo lang kayo, magtapat kayo at isolin nyo na lang yung pera. Gagabayan kayo ng Diyos. Ang Diyos ay righteous eh. Nababasa naman ang puso't isip ninyo kung totoo ang inyong mga pinagsasabi. Andyan ang Diyos. Magtiwala kayo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Datapwat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. O hindi ba mapanganib yan? O, takot nga sila. Baka sila patayin eh. Mapanganib para sa kanila, kanilang buhay ngayon nanganganib. Ano daw ang mga tao? Maibigin sa salapi kaysa maibigin sa Diyos. Kita nyo? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, you cannot serve two master. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yung isa, pera. Yung isa, Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, tatapon mo ang pera. Pero pag minahal mo yung pera, itatapan mo ang Diyos. Kaya sinabi niya, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Tinutukoy po ng Panginoong Yesus ang Diyos at ang kwarta. Sana ipuin ng Diyos sa mga puso ng mga involved. Umamin na sila para hindi na mahirapan ng gobyerno para bawiin ang mga dapat bawiin at ikulong ang dapat at ikulong. Buti wala tayong death penalty. Baka sakali mayroong death penalty, maraming mamamatay sa death penalty kasi ang lalaki ng billion. Hindi po thousand, billion. Inokos pikos nila. Nako, siguro akala nila darating ang araw, hindi mabubulgar yan. Kaya pati nga po yung mga retirado na, nasasangkot na yung pangalan eh. Yung nagretiro na, nasasangkot. Kaya mabuti yan para malaman natin ang katotohanan sa lahat ng korupsyon ng nangyayari. Nakakatakot na sabi nga ni Senator Ping, kahapon namula siya. Palagay ko galit na eh. Kanino? Kay Senador Marcoleta. Namula si Ping Lacson at Timano. Ayan muna, pahinga muna tayo. Pinakpok na niya yung garbel gano'n kahapon. Palagay ko,
sasabog na si Ping Lacson doon eh. Kaya Timano, pinakpok na niya yung martilyo niya. Nakita ko po ang reaksyon niya sa television. Hindi ko siya dating nakikita ganyan. Kahapon lang. Namula, tsaka yung galaw niya. Talagang sukdulan na ang galit niya kay Mangolekta, Marcoleta. Isang ISC na alagad ni Satanas. Pinagtatanggol, magnanakaw. Pabatas-batas ka pa. Makinig ka. DOJ nagsasalita, dapat makinig ka. Department of Justice yan. Dapat makinig ka kay Boying Remulla. Pinagyayabang nyo kasi yung posisyon ninyo eh. Pero wala naman kaya anong posisyon meron ka? Ang pinagtatanggol mo, magnanakaw. Mga Dutertes. Yan alay. Sige, hanggang dito na lamang po. Baka ma-high blood tayo. O ma-high blood ka. At least pinakinig ko lang po sa inyo ang mensahe ni Habe. Opinion ni Mike Habe. Mike Habe, thank you very much. Sa iyong vlog. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Like and share. I-share nyo po sa mga iglesia ni Cristo ito. Maganda yon. I-share nyo sa kanila. Kung meron kayo kaibigan na miyembro ng iglesia ni Cristo na mga kulto, i-share nyo sa kanila. Handa naman ako sumagot eh. God bless us all po. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, sa po senior citizen, 64, stroke nose, 6 years at person with disability. Pero sa awat tulong ng biyaya ng Panginoon Diyos, eto, malakas pa! Amen! God is good all the time. In Christ alone.